Yo, what's up guys? So, mayroon pong balita ngayon mga sangkay na naninilikado daw po itong si Boying Rimulya. Nako, mukhang matindi ang nakakabangga niya ngayon mga sangkay at alam niyo na siguro kung sino ang kanyang matinding nakakabangga, no? Walang iba mga sangkay kundi si dating Speaker Romualdez. May umuugong kasi, no? Na impeachment complaint laban daw sa kanya doon sa Kamara. So bakit kaya siya ipapa-impeach? Pag-usapan po natin ito ngayon mga sangkay kasi medyo malalim ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, magandang pag-usapan to kasi nga po, may mabigat na kalaban ngayon itong si Boying Rimulya, no? At ngayon, hindi na ako mga sangkay, nakaraan pa nga po, ewan ko kung napanood niyo po yung isa sa video ko, na sinasabi ko na ang tanging paraan para mapahinto ang ginagawa ngayon ni Rimulya laban po kay Romualdez ay kung ipapa-impeach siya. At since ang Kamara, mga sangkay, kakampi ni Romualdez, pwede po talagang trabahuin yun. Ngayon, mga sangkay, ito na yung balita. Hindi nga tayo nagkamali. Kasi lumabas ang balita, mga sangkay. Ayan po, binalita po ito ng Abante. Ayan po mismo, mga sangkay, no? Ayon po dito, impeachment complaint laban po kay Ombudsman Rimulya, ikinakasa o umiikot daw po ito sa Kamara. Nako, mga sangkay. Ako, di na ako magtataka, mga sangkay. Bagamat nagulat ako kasi nangyari nga ang iniisip natin na pwedeng gawin nila. Pero hindi na ako nagtataka. Kasi mabigat nga ang kalaban ni Rimulya dito. Isa pong Romualdez. At alam po ninyo, mga sangkay, kung ano po ang kakayahan ni Romualdez. No? Si Rimulya ay pwede po talagang ipa-impeach sila. Pero, on what grounds ipapa-impeach si Rimulya? Mga sangkay. Ako nga, naniniwala ako na ang ginagawa ngayon na pagkalampag ni Rimulya at planong pagkaso ng mga sangkay kay Romualdez, malamang may basbas ito kay PBBM. No? May basbas ito mula po sa ating presidente. Hindi po gagalaw si Rimulya, tandaan po ninyo, hindi po siya gagalaw ng hindi po, mga sangkay, approved by his friend, PBBM. Ngayon, mga sangkay, sabi po dito sa balita, mayroon umanong ikinakasang impeachment complaint laban kay Ombudsman Boying Rimulya na kasalukuyang umiikot sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ito umano ang nakarating na impormasyon kay Jesus Falsis mula sa kanyang Tweety Bird o informante. Aba, ayon pa sa kanyang Tweety Bird, suportado ng ilang religious groups ang naturang hakbang, ngunit nakapagtataka raw ang timing nito. Ayan na mga sangkay. Yung timing, ano ba ang meron sa timing? Ito, sabi ni Tweety Bird, ayon na po ito kay Falsis, mga sangkay, an impeachment complaint against Ombudsman Boying Rimulya is being circulated among some congressmen and the move is supported by some religious groups. Ayan. Ngayon, sabi po niya mga sangkay, suspicious timing, real accountability, or revenge. Nako, mga sangkay. Ang iba dito kasi, sinasabi nila na itong may planong magpatalsik kay Rimulya ay si Rodante Marcoleta. Pero guys, ito na lang, tingnan nyo to ha. Si Dante Marcoleta, hindi niya po hawak ang Kongreso. Paano niya gagawin yun? Sige nga. Paano niya gagawin yun? Hindi niya hawak yung Congress. Paano siya papanigan ng mga yan? Diba? Wala siyang kapangyarihan doon. We all know kung sino ang makapangyarihan sa Kongreso. Hindi po gagawin din ni PBBM laban po kay Rimulya yan. Diba?
Ilang beses na nga po nanawagan, mga sangkay, 'di ba, na patalsikin si DILG Secretary Remulla, 'di ba? Pero hindi po niya ginawa. Kay Boyeng Remulla pa kaya, mga sangkay? No? Kay John Vic nga hindi niya ginawa. Kay Boyeng Remulla pa kaya? So, hindi po si PBBM. We all know, mga sangkay, kung sino yung powerful doon po sa Kongreso. Ngayon, sabi po dito, mga sangkay, sa komento na ito, suspicious timing, real accountability, or revenge. Samantala, tinawag ng ombudsman na galawan ng mga guilty ang hakbang. Ridiculous and maybe actions of the guilty, text sa abante ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Sa gitna ito ng pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan nitong Biyernes. Hindi ko alam, mga sangkay, kung sino ang tinutukoy dito ni Falsis na utak ng planong pagpapa-impeach kay Boyeng Remulla. Pero, mga sangkay, madali lang naman isipin kung sino po talaga ang may hawak sa Kongreso. Kung sino may hawak sa Congress. We all know, kaya nga po, mga sangkay, nahihirapan si PBBM, di ba, na ipakulong yung mga kurap doon. Si PBBM, mga sangkay, kita nyo, panay po siya kalampag nung una pa, since 2025 until now. Di ba, ang sabi pa nga po niya, mga sangkay, marami siyang ipapakulong bago magpasko ng mga buhaya. Pero anong nangyari? Nahirapan. Bakit? Hindi niya makontrol ang Congress. No? Hindi niya kontrolado talaga, mga sangkay. At andun po yung marami. No? Kaya itong si Boyeng Remulla ngayon, mga sangkay, nagkukumahog. No? Gagamitin na po si Bunuan, former DPWH Secretary Bunuan, para po ipakulong si Romualdez. Kasi marami daw pong alam si Bunuan kay Romualdez. So, ngayon, mga sangkay, kasabay na ito, biglang pumutok itong balita na ipapa-impeach si Remulla. So, sino ang may pakana nito? Madaling isipin, guys, kung sino may pakana, mga sangkay. So, ngayon, malamang, isa ito sa mga galawan para pumapahinto ang pagpapakulong, no, sa mga buhaya. Ganyan po katindi, mga sangkay. Kaya nga po, ang akala po ninyo, itong ginagawa ni Remulla, ano-ano lang, trip-trip lang. Hindi po, mga sangkay. Bagamat may possible na may basbas ito mula sa ating presidente, mahihirapan siya, mga sangkay, kung siya ay iipitin na po dito. Kasi, depende na lang kung itong si Remulla may bayag. Kaya niyang manindigan kahit ipa-impeach siya. Ipakulong niya pa rin si Romualdez. Diba? Pero kung bigla po siyang matatakot dito, tapos biglang huurong yung bayag, alam nyo na ang mangyayari dyan. Hindi matutuloy ang pagkakaso kay Romualdez. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.